Hello guys, what's up once again? Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol is may sasagutin lang tayong tanong mula sa ating kababayan dyan sa Pilipinas na siguro isa tong aplikante na papunta rito sa Kuwait mga lodi. So welcome back sa channel ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. And sa lahat po ng mga aspiring OFW na gustong pumunta ng Kuwait, then pwede kayo mag-message dito sa aking YouTube channel at sagutin natin yan hanggat maaari based on my experience, mga lodi. So, ang sabi dito ni John Lerick Layug, ang trabaho niya dito is papunta sa Kuwait. So, ang tanong niya, good day po, okay na po ba contract 200 KD, basic plus 25 KD food allowance, 50 KD housing and transpo. So, total na sasahurin nyo monthly is 200 KD plus 25 is to 25 plus 50 is 275 KD. So, first thing, of course, sa first punta mo rito, meron silang accommodation na pinoprovide kung nabanggit yan ng employer mo. Then, for mga first timer, baka after 3 months, bigyan ka ng 50 KD housing and transport allowance. So magbubukod ka na. Kumbaga, hindi ko alam kung ano yung trabaho mo sa, carpenter ka nga pala. So sa carpenter, so syempre, more on skilled worker yan, 275 KD para sa akin, okay na to mga lods. Kumpara dyan sa Pilipinas, as carpentero ka, di ba? Sasahod ka lang ng minimum sa construction. Minimum earner ka lang. Tapos pagdating mo rito is 275. Compute natin yung 275 KD times, let's say, 190 KD palitan. So, kumikita ka ng almost 50,000 no, sa sahod mo in peso sa Pilipinas. No? Nagba 190 yung palitan ng dinar. So, pwede na yan, Lodi. Wala. Kasi ang local hire dito, ganun pa rin parang 250 to 300 KD pa rin yung local hire dito So hindi naman nagkakalayo kung galing kang Pilipinas, hindi na masama yan, Lods. So para sa'yo, idol, take advantage mo na yan sa'yo sa surgeon kasi aside from that basic mo at saka mga allowances mo, mayroon pang holiday payment pa. Meron pang overtime pay. So, 275 KD mo, sama mo na yung overtime pay. Mga extra payments. Tapos, holiday, let's say, sasahod ka ng mga 320. Malakas na yan. 320 KD. Malakas na yan. May overtime, holiday. Tapos, times natin sa 190. So, let's say, almost 60,000 sa sahurin mo kung may overtime tsaka mga holidays pa yan. So para sa akin, kung ayan lang din naman yung trabaho mo din sa Pilipinas or may option ka pa, ikaw bahala. Pero para sa akin, take advantage ka na to. No? Para sa pamilya mo. Tapos mas makukuha mo yung magandang sahod dito. Aside from that, pag nataas ka ng kontrata mo, there's an opportunity naman na lumipat ng kumpanya is madodoble yung sahod mo or pwede kang mag-part-time sa mga ibang company rito. Yun lang. So, for me, good start na yung 275 KD. Go ka na, Lods. Kasi hindi natin kikitain yun sa Pilipinas. Ako nagsimula sa 85 KD. Galing sa fast food. So, tinanggap ko yun kasi walang endo kontrata rito. Tuloy-tuloy. Tapos, yun, habang tumatagal, may increment naman niya yearly. Yearly or every 2 years increment. So, madadagdagan yan, hindi lang 275 ang makukuha mo. So, sana nasagot ko at sa mga gustong pumunta rito, huwag muna ninyong tignan yung salary nyo. Kung mag-i-start yung salary nyo is from 175 to 275 KD, i-take advantage nyo na yan. Marami pang opportunity kapag dating nyo rito. So, yun lang mga lodi. Kung gusto nyong magtanong, mag-comment lang dito. And sagutin natin hanggat maaari. Based on my experience as an OFW dito sa Kuwait. So, yun lang mga idol. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alright.